Tatay ko ay tumingin sa akin ng diretso sa mata at sinabi na ako ang pinakamangmang na pagkakamali na nagawa niya. Sinabi niyang dalhin ko ang pagbubuntis ko at umalis sa bahay niya. Binigyan niya ako ng 1 oras para iimpake ang 21 taon ng buhay ko sa anumang makakaya kong dalhin. At ang nanay ko, nakaupo lang siya doon sa hapagkainan at nakatitig sa kanyang mashed potatoes na parang doon nakalagay ang lahat ng sekreto ng universo. 9 na taon pagkatapos, nakatayo ako sa home office ko at tumitingin sa aking 6-acre na estate sa Ridgewood, New Jersey, nang tumawag ang security team ko. May matandang mag-asawa sa gate. Sinabi nilang sila ang mga magulang ko. At sa unang pagkakataon sa halos 1 dekada, ngumiti ako nang iniisip si Gerardo at Consuelo Reyes dahil sa stupid mistake na itinapon nila. Malapit na akong magdesisyon kung sulit pa ba silang kausapin. Ako, si Phoenix Reyes. 21 taong gulang ako nang gumuho ang mundo ko. At kailangan kong ikwento kung paano ko muling itinayo ang bago mula sa mga labi. Lumaki ako sa Ridgewood, hindi ako ang anak na gustong-gusto ng tatay ko. Si Gerardo Reyes ang may-ari ng katamtamang construction company. At mula nang ipanganak ako, malinaw na ipinakita niya ang kanyang pagkadismaya. Gusto niya ng anak na lalaki. Ako ang nakuha niya. Kaya nagdesisyon siyang magkunwaring walang pagkakaiba. Habang ang ibang babae sa edad ko ay natututo ng paghahabi ng buhok at pagpili ng prom dress, ako ay natututo ng pagpapalit ng gulong sa garahe namin, paggugol ng tag-araw sa pagdadala ng materials sa construction sites niya at paglalaro ng softball. Kahit lihim kong gustong mag-dance class, may plano si tatay para sa akin. Ako ang magiging anak na lalaki na wala siya. Ako ang magmamana sa Reyes Construction at magpapatuloy ng legacy niya. Ang katotohanang babae ako ay simpleng abala na pinili niyang baliwalain. Sanay na rin akong magbaliwala nito. Natuto akong lunukin ang damdamin, mag-perform, mag-achieve. Nag-aral ako ng business sa Rutgers dahil iyon ang inaasahan niya. Straight A's ako dahil kahit kaunti lang na kulang ay lecture tungkol sa wasted potential. Naging perfectionist ako, palaging hinahabol ang approval na hindi kailanman dumating ng buo. Sa pagbabalik tanaw, napagtanto ko na kayang-kaya kong i-rebuild ang carburetor kahit nakapikit, pero hanggang ngayon, hindi ko kayang mag-French braid kahit buhay ko ang kapalit. Magandang edukasyon, di ba? Ang nanay ko, si Consuelo, ibang klaseng problema. Hindi siya malupit. Absent lang siya sa lahat ng mahalaga. Lumulutang siya sa bahay namin na parang multo. Hindi sumasalungat kay tatay. Hindi kumakampi sa akin. Hindi gumagawa ng kahit anong alon. Akala ko noon mahina siya. Maya-maya, napagtanto ko na matagal na niyang ginawa ang desisyon niya. At ang desisyong iyon ay comfort kaysa courage. Kung may nagsabi sa akin noon na sa loob lang ng 8 buwan, mawawala sa akin ang lahat, pamilya, future, at ang lalaking akala ko nagmamahal sa akin, lahat sa iisang 24 oras, tatawa lang ako. Pero malupit ang timing ng buhay at malapit nang maubos ang oras ko. Doon ko nakilala si Tyler Santos. Sa pagbabalik tanaw ngayon, dapat alam ko na ang sino mang lalaking kaya nang ngiti na paniwalain kang berde ang langit ay malamang nagsisinungaling din tungkol sa kulay ng lahat ng iba pa. Pero 21 ako at desperado na mahalin ng taong talagang nakikita akong babae. Kaya nang simulan ng gwapong 24 anyos na pharmaceutical sales rep na magsalita tungkol sa future natin na parang nakasulat na sa bituin, naniwala ako sa bawat salita. Kasal, mga anak, bahay na may white picket fence. Pagkatapos ng 21 taon na sinasabihan na hindi ako sapat, narito ang taong nagpaparamdam sa akin na ako ang lahat. Nahulog ako ng todo. Yung uri ng hulog na hindi mo namamalayan na iniwan mo na ang lupa hanggang sa malapit ka ng tumama sa semento. 8 buwan sa relasyon namin, nalaman kong buntis ako. Takot ay hindi sapat na salita para ilarawan ang naramdaman ko. Pero mukhang masaya si Tyler. Nag-usap kami tungkol sa baby names, kulay ng nursery, pagtuturo sa anak magbike. Pinayagan ko ang sarili kong maniwala. Pinayagan kong umasa. Iyon ang unang pagkakamali ko. Nagsimulang maging malayo si Tyler, busy sa work daw. Mas maraming travel daw.
Pinigilan ko ang mga alalahanin dahil kailangan kong maging totoo ang fairy tale. Kailangan kong may isang bagay sa buhay ko na hindi disappointment. Ang pangalawang pagkakamali ko ay sinabi ko sa mga magulang ko. Plano kong i-announce ang pagbubuntis sa Sunday dinner. Dapat kasama ko si Tyler pero last minute siya nag-cancel. Work emergency daw. Kaya mag-isa akong nakaupo sa harap ni Gerardo at Consuelo Reyes, pinakikialaman ang pagkain, at sa wakas sinabi ang mga salitang magpapabago sa lahat. Nagyelo ang kamay ko sa ilalim ng mesa. Naramdaman ko ang tibok ng puso ko sa lalamunan. Sobrang lakas na sigurado akong naririnig nila sa kabilang dulo ng dining room. Dumaan sa iba't ibang stage ang mukha ni tatay. Una ay pagkalito, tapos disbelief, tapos may malamig at matigas na nanirahan sa kanyang mukha. Isang bagay na hindi ko pa nakita sa 21 taon. Nagyelo lang ang nanay ko, ang tinidor nasa kalahati papapunta sa bibig, estatwa sa pearls at katahimikan. Hindi agad sumigaw si Gerardo. Mas madali pa sana iyon. Sa halip, nagsalita siya sa tahimik, controlled na boses na mas masahol pa sa sigaw. Nag-usap siya tungkol sa plano niya para sa akin, kung paano ako dapat mag-take over ng company, kung paano masisira ang reputasyon niya sa business community ng isang unmarried pregnant daughter, kung paano niya ginugol ang 21 taon sa paghubog sa akin para maging useful. At ito ang kapalit ko. Tapos nabasag ang katahimikan. Tumayo siya nang mabilis na natumba ang upuan at bumagsak sa hardwood floor. Parang baril ang tunog, napapitlag ako. At sinabi niya ang mga salitang dadalhin ko hanggang sa kamatayan ko. Sinabi niyang ako'y stupid mistake lang mula sa nakaraan niya. Sinabi niyang dapat nag-try ulit siya para sa anak na lalaki sa halip na sayangin ang oras sa akin. Sinabi niyang dalhin ko ang pagbubuntis ko at umalis sa bahay niya. Tiningnan ko ang nanay ko, nagmakaawa sa mata na magsalita, kahit ano, ipagtanggol ako kahit isang beses. Tinitigan niya ang mashed potatoes na parang pinakakawili-wiling bagay na nakita niya. Binigyan ako ni Gerardo ng isang oras. Nag-empake ako ng 2 maleta na nanginginig ang kamay. 21 taon ng buhay na siniksik sa anumang kasya. Hindi pumunta ang nanay ko sa kwarto ko. Walang tulong, walang paalam. Narinig ko ang pagbukas ng TV sa baba. May game show na masayang musika habang pinapawi ko ang sarili ko mula sa childhood home. Lumakad ako palabas ng front door at hindi na ako lumingon. Sa kotse ko, tinawagan ko si Tyler. Walang sagot. Tinawagan ulit. Voicemail. Nag-text ako na nanginginig ang daliri na itinapon ako ng tatay ko. Kailangan ko siya. 3 oras akong naghintay ng reply. 3 oras na nakaupo sa madilim na parking lot. Nakatitig sa screen ng phone na parang doon ang buong future ko, nagdadasal na mabuhay pa ng kaunti ang fairy tale. Tapos dumating ang message niya at nabasag ang natitirang parte ng naive kong puso sa napakaliit na piraso na hindi ko sigurado kung makikita ko pa lahat. Bago tayo magpatuloy, kung nag-e-enjoy ka sa kwentong ito, pindutin mo ang subscribe button at sabihin mo sa comments kung saan ka nanonood at anong oras doon. Nakikita ko ang bawat comment at sobrang halaga sa akin. Maraming salamat sa suporta mo. Ngayon saan tayo? Tama ang message ni Tyler, 6 na salita, iyon lang ang binigay niya. Pagkatapos ng 8 buwan, pagkatapos ng lahat ng pangako, pagkatapos ng usapan tungkol sa future, baby, at forever, 6 na salita sa glowing screen sa madilim na parking lot, sinabi niyang hindi niya kaya. Sinabi niyang sorry siya. Sinabi niyang wag na akong makipag-ugnayan. Hindi ako nakinig. Siyempre hindi. Tinawagan ko siya siguro 4 beses ng gabing iyon. Lahat diretso sa voicemail hanggang sa biglang hindi na konektado. Binlock niya ako. Ang lalaking nag-usap tungkol sa pangalan ng mga anak namin ay binlock ako na parang telemarketer. Kinabukasan, nag-drive ako sa apartment niya. Kailangan ko ng sagot. Kailangan kong tingnan siya sa mata at intindihin kung paano nagbago mula Prince Charming hanggang multo sa magdamag. Isang babae ang nagbukas ng pinto. Maganda, maayos, may engagement ring na sumasalamin sa morning light na parang maliit na disco ball ng kataksilan. Lauren ang pangalan niya at engaged na siya kay Tyler Santos ng 2 taon. 2 taon. Habang binubulong ni Tyler ang mga pangako sa tenga ko,
Umuuwi siya sa fiancé na walang kaalam-alam sa akin. Ako ang other woman sa kwento na hindi ko alam na parte ako. Ang morning sickness na nilalabanan ko biglang walang kinalaman sa pagbubuntis. Nagkatinginan lang kami ni Lauren sandali. Dalawang babaeng napagtanto na pareho kaming nagmamahal sa iisang kasinungalingan. Tapos lumitaw si Tyler sa likod niya at tuluyang nawala ang maskara. Wala ng charm, wala ng init. Tiningnan niya ako na parang abala, isang gulo na kailangan niyang ayusin. Sinabi niyang i-handle ko ang problema ko at isinara ang pinto sa mukha ko. Dapat nakita ko ang mga signs. Ang lalaking may work trips sa exotic locations daw, pero walang tan or picture na dala. Akala ko noon, private lang siya. Turns out, professional liar siya na may frequent flyer account. Kaya nandyan ako, 21 taong gulang, buntis, disowned, at dumped sa loob ng 24 oras. May 847 sa savings ko. Tinawagan na ni tatay ang lahat ng kamag-anak. Nilaso ng balon, bago pa ako makahingi ng tulong. Sinubukan ng tita ko na magpadala ng pera ng palihim, pero nalaman ni Gerardo at binantaan na putulin ang koneksyon. Kahit ang nanay ko ay nakapagpadala ng 500 sa pamamagitan ng pinsan, pero nang malaman ni tatay, kinuha niya ang lahat ng credit card nito bilang parusa. Nakahanap ako ng kwarto sa boarding house sa Newark. Amoy amag at nabasag na pangarap, pero 60 isang linggo, iyon lang ang kaya ko. 3 trabaho ako. Umaga sa bakery simula 4 a.m., puno ng harina at pagod. Hapon sa dry cleaner, pinipindot ang damit ng iba habang gumuho ang sa akin. Gabi sa call center, sinisigawan ng estranghero hanggang 10 p.m. Matutulog ako sa maliit na kama, 5 oras lang, tapos ulit. Tumagal ang katawan ko hanggat kaya. Sa 6 months pregnant, bumagsak ako sa shift sa call center. Bigla na lang akong natumba sa pagitan ng cubicles na parang puppet na naputol ang strings. Nagising ako sa hospital na sinasabi ng doktor na pinapatay ko ang sarili at baby ko. Sinabi niyang bumagal ako o mawawala siya. Nag-quit ako sa 2 trabaho. Wala akong choice. Nakaligtas ako sa isang income, food stamps, at antas ng anxiety na dapat may sariling zip code. Ipinanganak ang anak ko noong April. Pinangalanan ko siyang Iris pagkatapos ng bulaklak at diyosa ng bahaghari dahil siya ang tanging kulay sa gray na mundo ko. Dumating siya sa mundong ito sa delivery room na walang pamilya sa labas, walang tatay na naglalakad-lakad, walang lolo't lola na sabik na yakapin siya. Ako lang, pagod at takot at higit na in love kaysa dati. Tinanong ng nurse kung darating ang pamilya ko. Sinabi kong naglalakbay sila. Mas madali kaysa ipaliwanag na itinapon ako ng pamilya ko na parang basura kahapon. Hinawakan ko si Iris sa bisig ko, maliit na perpektong tao na walang ginawang mali maliban sa pag-iral. At nangako ako sa kanya. Isinumpa kong hindi niya malalaman kung ano ang pakiramdam na hindi gusto. Samantala, abala si tatay sa pagbura sa akin sa existence. Sinabi niya sa lahat sa Ridgewood na troubled ako, gumagawa ng poor choices. Nagbigay siya ng impresyon ng hindi direktang sinasabi, hinayaan ang imahinasyon ng tao na puna ng pinakamasama. Lumalayo ang dating kaibigan ng pamilya kapag bumibisita ako sa area. Tumigil na ring mag-reply ang dating classmates sa text. Nalaman ko sa accidental post ng pinsan sa social media na na-crop out ako sa lahat ng family photo. 21 taon ng birthdays, holidays, graduations at wala na ako sa alinman. Pero narito ang tungkol sa rock bottom. Kapag nandyan ka na, pataas na lang ang pupuntahan. At natuto ako noong taong iyon kung paano i-stretch ang P12 sa 7 araw na grocery. Natuto ako ng 47 iba't ibang recipe na may bigas at beans. Hanggang ngayon, milyonaryo na ako. At hindi ko pa rin kayang tingnan ang kidney bean nang hindi kumikibot ang mata ko. Mananatili ang ilang trauma. Ang pinakamalalim na sugat ay hindi ang galit ni tatay. Ito ang katahimikan ni nanay. Pinanood ni Consuelo Reyes ang tanging anak na itapon sa mundo, buntis at mag-isa. At wala siyang sinabi, walang ginawa, pinili ang path of least resistance. Ilang buwan pagkatapos ipanganak si Iris, sumulat ako ng liham sa nanay ko. Isinulat ko ang puso ko sa papel.
Sinabi ko tungkol sa apo niya. Nagmakaawa akong makita si Iris, maging parte ng buhay niya, pumili ng pag-ibig kaysa takot kahit isang beses. Dumating ang reply 2 linggo pagkatapos, isang talata. Sinabi niyang, iniisip ni tatay na mas mabuti kung mag-move on sila. Sinabi niyang, sorry siya. Sorry. Isang salita na napakaliit, mahina at walang kwenta. Mas masahol pa sa katahimikan. Hindi bababa ang katahimikan na nagpapanggap na nagmamalasakit. Sa unang birthday ni Iris, nagdaos ako ng party sa maliit naming apartment. Kami lang 2. Cake mula sa discount rack sa grocery na may dent sa frosting at isang balloon na nabili sa sale. Pagod ako, broke, kumakain ng cake na lasa survival at nagpapanggap na matamis. Pero ngumiti ang anak ko sa akin. Malaking gummy, masayang ngiti na walang alam tungkol sa absent fathers o malupit na lolo o nanay na pumili ng comfort kaysa sa mga anak. At may nagbago sa dibdib ko. Napagtanto kong 2 ang choice ko. Pwede kong gastusin ang natitirang buhay sa pagkalunod sa galit. Paulit-ulit ang salita ni tatay. Hayaan si Gerardo Reyes na manirahan ng libre sa isip ko magpakailanman. O pwede kong buuin ng isang bagay na napakalaki, matagumpay, at tunay na akin na ang opinyon niya ay magiging walang halaga. Hindi ako magaling sa pagkalunod. Ang turning point ay nagmula sa hindi inaasahang source. Isang matigas, byuda na 68 anyos na babae na si Miriam Castillo na nagpapatakbo ng struggling property management company at zero patience sa excuses. Nakakuha ako ng entry-level job sa firma niya ng mga 18 months si Iris, nagfa-file ng papeles, sumasagot ng phone, gumagawa ng kape na lagi niyang sinasabing mahina. Pero napansin ni Miriam ang mga bagay. Napansin niyang nananatili ako ng huli ng walang hiling. Napansin niyang nahuli ko ang errors sa contracts na napalampas ng iba. Napansin niyang may gutom ako na nagmumula sa wala at lahat ng patunayin. Isang araw, tinawag niya ako sa office at tinanong kung ano ang gusto kong gawin sa buhay. Sinabi kong ayaw ko nang maging powerless muli. Tumango siya na parang iyon lang ang acceptable answer at sinimulang turuan ako ng lahat ng alam niya. Si Miriam ay nagtayo ng company mula sa wala pagkatapos mamatay ang asawa at iwan siya ng 3 anak at bundok ng utang. Naiintindihan niya ang survival. Naiintindihan niya ang pakiramdam na underestimated. At nakita niya sa akin ang bagay na hindi ko pa nakikita sa sarili ko. Natuklasan kong may gift ako sa real estate. Hindi yung flashy sales pitch, kundi mas mahalaga. Kaya kong tingnan ang neglected property, building na lost cause sa iba, at makita kung ano ito pwede maging. Nakikita ko ang potential kung saan nakikita ng iba, ang decay. Parang superpower ko iyon, maliban sa cape, naka-sensible flats at determination ako. Ang unang successful negotiation ko ay kinumbinsi ko ang landlord na wag akong paalisin sa pamamagitan ng pag-aalok na ayusin ko mismo ang broken mailboxes ng building. Ginugol ko ang buong weekend sa screwdriver, YouTube tutorial at mas maraming mura kaysa ipinagmamalaki ko. Pero nang matapos ko, napagtanto ko ang mahalaga. Kaya kong ibenta ang kahit ano sa kahit kanino kung naniniwala ako sa value na ino-offer ko. Ang busted mailbox na yon ang business school ko. Kinuha ko ang real estate license habang full-time na nagtatrabaho at nag-iisa sa pag-aalaga kay Iris. Nag-aaral ako ng 2 a.m., mga textbook nakakalat sa kitchen table. Natutulog ang anak ko sa kabilang kwarto. Uminom ako ng sapat na kape para mag-fuel ng maliit na spacecraft. Nabigo ako sa unang practice exam at umiyak sa banyo ng 20 minuto. Tapos pinunasan ko ang luha at nag-aral ng mas matindi. Nang mapasa ko ang licensing exam, hinawakan ko ang certificate at umiyak. Hindi malungkot na luha, survivor tears, yung uri na dumating kapag napagtanto mong baka talaga makayanan mo. Ang unang sale ko ay maliit na kondo na nakaupo sa market ng 8 buwan. Walang gusto. Kakaiba ang location. Awkward ang layout at bahagyang amoy pusa at regret. In-stage ko mismo gamit ang muebles mula thrift stores at tricks mula home improvement shows. Nag-bake ako ng cookies bago bawat showing dahil nabasa ko na ang amoy ay nagpaparamdam sa tao na nasa bahay sila. Malamang manipulation iyon, pero delicious manipulation din. Nabenta ang kondo sa 3 linggo. Ang commission ko,
ay 3,200. Higit na pera kaysa nakita ko sa 2 taon ng struggle. Naalala ko ang pagdedeposit ng check at nakatitig sa bank balance, nanonood ang numbers magbago, nararamdaman ang bagay na hindi ko naramdaman mula bago masira ng salita ni tatay ang lahat. Nararamdaman ko ang pag-asa. Itinaas ako ni Miriam, binigyan ng mas maraming listings, sinimulang tratuhin na parang protege kaysa empleyado. Natutunan ko ang business ng buo, sinipsip ang lahat ng itinuro niya na parang sponge na uhaw ng dekada. Nang 3 taong gulang si Iris, tinanong niya kung bakit wala tayong backyard. Nakita niya sa TV show at gusto niyang malaman kung bakit parking lot lang ang apartment building namin. Lumuhod ako sa level niya at nangako. Sinabi kong balang araw magkakaroon tayo ng pinakamalaking backyard sa buong New Jersey. Gumuhit siya ng picture ng gabing iyon, bahay na sobrang laki, bakuran na halos puno ang page at 2 stick figures na magkahawak kamay, ako at siya. Inilagay ko ang drawing na iyon sa wallet ko at daladala ko araw-araw mula noon. Pero ang tagumpay ay hindi walang setbacks. Lagi akong nakikipaglaban sa boses sa ulo ko na eksakto ang tunog ni tatay. Bawat pag-abot ko sa mas malaki, sinasabi ng boses na stupid mistake lang ako. Bawat pagdududa ko sa sarili, umuugong ang salita ni Gerardo Reyes sa isip ko na parang sumpa na hindi mabali. Napansin ni Miriam. Inuupo niya ako isang hapon at ibinahagi ang sariling kwento ng pagiging dismissed at doubted. Sinabi ng pamilya ng asawa niya na babagsak siya. Tinawanan siya ng business associates. Tinanggihan siya ng bangko ng loans dahil babae siyang mag-isa. Tiningnan niya ako ng diretso sa mata at sinabi ang bagay na hindi ko malilimutan. Sinabi niya, ang pinakamabuting revenge ay hindi ang pagpapatunay na mali sila. Ang pinakamabuting revenge ay kalimutan mo silang umiiral habang binubuo mo ang iyong kaharian. Sa paligid ng panahong iyon, nag-resurface si Tyler dahil syempre gagawin niya. Nakita niya ako sa social media ng 4 taong gulang si Iris. Ang message niya, puro false concern at maingat na tanong. Narinig niyang mas maayos na ako. Gusto niyang mag-reconnect. Akala niya dapat pag-usapan ang future ni Iris. Ang ibig sabihin, narinig niyang hindi na ako destitute at gusto niyang alisin ang guilt o tingnan kung may pera na makuha. Screenshot ko ang bawat message, isinave sa folder at hindi sumagot. Hayaan siyang mag-isip. Hayaan siyang maghintay magpakailanman. May nakakatawa, bagaman. Si Lauren, ang dating fiancé niya, nakipag-ugnayan sa akin nang hiwalay sa parehong oras. Mukhang niloko rin niya ito dahil hindi nagbabago ang leopardo. Naghahanap lang sila ng bagong gazelle. Masaya na itong muling ikinasal sa disenteng lalaki at gusto niyang humingi ng paumanhin kung paano nangyari ang lahat, kahit hindi naman kasalanan niya. Nagkaibigan pa kami, pinagbuklod ng shared experience ng pag-ibig sa professional con artist. Kakaiba ang buhay minsan. Minsan, ang mga taong dapat mong kamuhian ang pinaka-nauunawaan sa iyo. Sa pamamagitan ng industry connections, narinig ko ang bulong-bulungan tungkol sa Reyes Construction. Si tatay ay overextended sa building boom, kumuha ng masamang loans na mas masahol na terms, at dahan-dahang dumudugo ang company. Ang pride niya ay hindi pinapayagan na aminin. Pinakawalan nila ang housekeeper. Tumigil ang annual vacation. Maliit na bitak sa fasad na mapapansin lang ng taong malapit na nakatingin. Napansin ko. Wala akong nararamdamang kasiyahan. Wala pa. Busy ako sa pagbuo ng sariling empire para sayangin ang energy sa crumbling niya. Sa oras na pumasok si Iris sa first grade, nakasave ako ng 180,000. May plano ako, reputasyon, at future na walang kinalaman kay Gerardo o Consuelo Reyes. Hindi ako nagpaplano ng revenge. Busy lang talaga ako para sa revenge. Pero kung ang tagumpay ko ay nagtatapon ng liwanag sa eksakto kung ano ang itinapon nila, edi magandang positioning iyon. Sa edad na 28, natutunan ko ang mahalagang bagay tungkol sa sarili ko. Hindi lang survivor ako, builder ako. Nagdesisyon si Miriam Castillo na magretiro. 68 taon ng trabaho, pakikipaglaban, at pagpapatunay sa lahat na mali sila ay nakapagbigay sa kanya ng beach sa mainit na lugar
kung saan walang nakakakilala sa pangalan niya at walang nangangailangan ng expertise niya. Bago siya umalis, inupo niya ako at inoffer ang buong client list niya sa presyong sobrang baba na parang regalo. Sinubukan kong magtalo, sinubukan kong bayaran ang totoong halaga. Tiningnan lang niya ako sa matalim na mata na nakakita ng lahat at sinabi na ito ang investment niya sa future. Gusto niyang makita kung ano ang buo ko at hindi niya kaya kung broke ako sa sobrang bayad. Tapos binigyan niya ako ng bote ng champagne, sinabing wag buksan hanggat hindi ako gumawa ng unang milyon at lumabas. Nandyan pa rin ang bote. Ipinapangalagaan ko para sa mas malaki pa ngayon. Inilunsad ko ang Phoenix Rise Properties mula sa maliit na office sa Hoboken na may isang desk, isang upuan at higit na ambition kaysa square footage. Hindi subtle ang pangalan, pero hindi kailanman nakatulong ang subtlety sa akin. Ako ay Phoenix, nasunog ako at bumangon. Sinumang may problema roon ay pwede magreklamo sa profit margins ko. Ang specialty ko ay ang paghahanap ng neglected properties sa neighborhoods na malapit ng mag-transform, buildings na lost causes sa iba. Pinibili ko, inaayos ng may care at intelligence, at ibinibenta ng mas malaki kaysa binayaran ko. Ang unang major project ko ay condemned apartment building sa Jersey City na halos gibain na ng city. Nakita ko ang potential kung saan nakita ng iba ang rubble. 18 buwan at maraming walang tulog na gabi, pagkatapos, na-convert ko ito sa luxury condos na sold out sa 6 linggo. Ang project na yon ay nagbigay sa akin ng 1.2 million na profit. Naalala ko ang pag-upo sa bagong office ko at nakatitig sa numbers, sinusubukang gawing totoo. 8 taon bago, kumakain ako ng dented birthday cake sa boarding house, nagtataka kung kaya ko pang bumili ng diapers. Ngayon, milyonaryo na ako. Hindi inherited wealth, hindi family money, akin. Bawat piso na kinita sa trabaho at kalooban, at pagtanggi sa pag-quit kapag mas madali sana ang sumuko. Delikado kong pinanatili ang low profile sa mga taong iyon. Ginamit ko ang business name sa lahat, bihira ang personal name. Walang social media presence, walang photo sa industry publications, walang flashy displays ng success. Ang office ko sa Hoboken, malayo sa Ridgewood, at sa mga dating nakakakilala sa akin. Walang makikilala sa dating buhay ko ang confident businesswoman sa tailored suits na nag-close ng deals na mas mahalaga kaysa sa bahay nila. Ang transformation mula struggling single mother hanggang real estate developer ay minsan nagpapagulat pa rin sa akin. Mula sa pagkakaroon ng 2 pares ng work pants hanggang sa closet na organized by season and occasion. Pinanatili ko pa rin ang orihinal na 2 pantalon, framed sa closet ko na parang art. May naghahang ng diplomas. Ako, polyester blend reminders ng simula ko. Sa lahat ng iyon, si Iris ang nanatiling center, reason, North Star ko. Nang 7 taong gulang siya, nagsimulang magtanong tungkol sa grandparents. Ang mga kaibigan niya sa school ay nagkukwento tungkol sa pagbisita sa bahay ni Lola. Sinispoil ng cookies at regalo. May special relationship na grandparents at grandchildren. Gusto niyang malaman kung bakit wala siya niyon. Sinabi ko ang simplified version ng totoo. Ipinaliwanag ko na minsan ang mga matatanda ay gumagawa ng choices na masakit sa mga dapat nilang mahalin at ang mga magulang ko ay gumawa niyon. Hindi ko siya nilason laban sa kanila. Hindi ko ginamit bilang sandata para sa sakit ko. Sinabi ko lang ang facts sa salita na maiintindihan ng 7 anyos. Nag-isip siya sandali. Ang magandang batang ito na may mata ko at sariling fierce spirit. Tapos tumango siya at sinabing loss nila iyon dahil ako ang pinakamabuting nanay kailanman. Umiiyak ako sa shower ng gabing iyon. Happy tears at sad tears na magkahalong, dumadaloy sa imburnal kasama ang huling labi ng pag-asa na baka magbago ang mga magulang ko. Tungkol sa pagbabago, dapat ikwento ko si Russell. Si Russell Aquino ay architect, 34 taong gulang, divorced na may batang anak na lalaki, brilyante sa trabaho, at patient sa paraang bago sa akin. Nagkakilala kami sa industry conference ng 29 ako. Nagpe-present siya tungkol sa sustainable building design. Nagpapanggap akong nagno-notes habang hinuhusgahan ang business cards ng lahat. Nag-imbita siya ng coffee pagkatapos. Sinabi kong hindi.
Nag-imbita ulit 1 buwan pagkatapos. Sinabi kong hindi ulit. Sa pangatlo, 6 na buwan pagkatapos, sinabi kong oo. Mostly dahil naging impressive na ang persistence niya para gantimpalaan. Narito ang tungkol kay Tyler Santos. Hindi lang niya binasag ang puso ko. Binago niya ang kakayahan kong magtiwala. Sa loob ng mga taon pagkatapos niya, hindi ko kayang tingnan ang kabaitan ng lalaki nang hindi naghahanap ng hidden agenda. Bawat papuri ay parang opening move sa con. Bawat pangako ay parang kasinungalingan na naghihintay na ma-reveal. Nagtayo ako ng mataas na pader sa paligid ng puso ko na hindi sigurado kung may makakaakyat. Hindi sinubukan ni Russell na akyatin niyon. Dumating lang siya ng consistent, iginalang ang boundaries ko at pinatunayan sa actions kaysa salita na siya talaga ang nakikita. Tumagal iyon ng taon, literal na taon ng pagkakaibigan, slow trust building. Hindi niya kailanman pinilit ang higit sa handa ko ibigay. Sa oras na 8 taong gulang si Iris, opisyal na kami ni Russell. Kinita niya ang lugar na iyon sa buhay ko sa mahirap na paraan, na siyang tanging paraan na mahalaga. Samantala, sinusubaybayan ko ang Reyes Construction sa public records at industry gossip. Hindi obsessive, paminsan-minsan lang para malaman na gumuho ang empire ni tatay habang lumalaki ang akin. Nawala ni Gerardo ang 2 major contracts sa mas bata, gutom at adaptable na competitors. Kumuha siya ng second mortgage sa childhood home namin, ang bahay na itinapon niya ako nang may ganitong galit. Binanggit ng kapatid ni nanay sa community event na hindi pinapayagan ng pride ni Gerardo na aminin ang struggle nila. Nagpapanggap pa rin siyang okay habang nabubulok ang pundasyon sa ilalim. Wala akong nararamdaman kapag naririnig ko iyon. Walang kasiyahan, walang awa, simpleng distant acknowledgement na parang binabasa ang misfortune ng estranghero sa dyaryo. Tapos nakita ko ang listing. Thornfield Estate, 6 na kwarto, 4 acres, historic property sa Ridgewood, na 2 taon nang nasa market dahil ambitious ang asking price at malaki ang renovation needs. 3 milya lang mula sa bahay ng mga magulang ko. Isa rin ito sa pinakamagandang school districts sa New Jersey, perpekto para kay Iris. Habang papalapit na siya sa high school, may incredible bones ang property at nakikita ko na kung ano ito magiging. Sinabi ko sa sarili na binibili ko dahil good investment, dahil deserve ni Iris ang backyard na ipinangako ko ng 3 taong gulang siya, dahil ang Ridgewood Schools ay magbibigay ng opportunities na mahalaga. Totoo lahat iyon, pero magsisinungaling ako kung hindi ko sasabihin na ngumiti ako nang pirmahan ko ang papeles. May practical na purchases, may poetic. Pareho ito. Lumipat kami sa Thornfield Estate 2 linggo bago ang 9th birthday ni Iris. 30 taong gulang ako, self-made, successful, higit sa inisip ng 21 anyos na bersyon ko. May anak akong alam na mahal siya, partner na kinita ang tiwala ko, at tahanan na buong akin. Hindi ko iniisip ang mga magulang ko. Hindi ko kailangan. Pero maliit na bayan ng Ridgewood at maikli ang buhay ng sekreto. Nagsimulang magbulong-bulungan sa loob ng ilang araw pagkatapos naming lumipat. Maliit na lugar ang Ridgewood. Nag-uusap ang mga tao. Napapansin. At kapag ang disowned na anak ni Gerardo Reyes ay biglang lumitaw sa historic estate na nagkakahalaga ng higit sa lifetime earnings ng karamihan, talagang nag-uusap. Narinig ko ang mga rumor second-hand sa pamamagitan ni Russell, na narinig mula sa colleague, na narinig mula sa kapitbahay. Narinig mo ba na bumalik ang anak ni Gerardo Reyes? Yung itinapon niya taon na ang nakaraan. Nakatira siya sa Thornfield Estate, ang P8 milyon na property. Naniniwala ka ba? Bago tayo magpatuloy, kailangan kong magpahinga sandali para magpasalamat. Kung tumama sa puso mo ang kwentong ito, maglaan ka ng oras para i-like ang video at mag-subscribe sa channel. Talagang ibig sabihin ng lahat sa akin. At sabihin mo sa comments kung saan ka nanonood ngayon at anong oras. Binabasa ko ang bawat isa. Salamat mula sa puso ko. Ngayon, balik sa mga bulong-bulungan. Kumalat ang mga rumor sa Ridgewood na parang apoy sa tuyong damo. Alam ng lahat maliban kay Gerardo at Consuelo Reyes. Nasa sariling bubble sila ng denial, nagpapanggap na intact pa ang reputasyon, naniniwalang walang nakakaalam tungkol sa financial troubles o discarded daughter.
Si Consuelo ang unang nakalaman sa bridge club pa. May mabuting kaibigan na nagtatanong kung excited ba siya na bumalik si Phoenix sa bayan na magkaroon ng access sa apo. Mukhang pumutla si Consuelo at nag-excuse ng maaga. Sinabi niya kay Gerardo ng gabing iyon. Nai-imagine ko lang ang usapan. Ang mukha niya nang mapagtanto na ang stupid mistake. Ang anak na itinapon niya na parang basura ay nakatira na sa bahay na hindi niya kailanman kayang bilhin. Ang anak na binura niya sa photographs ay nagkakahalaga ng higit kaysa sa kanya muli. Hindi agad naniwala si Gerardo. Hindi makapaniwala. Nag-research siya ng obsessive sa Phoenix Rice Properties ayon sa narinig ko mamaya. Nakita ang portfolio, awards, industry recognition, nakita ang photos ko sa conferences, nag-shake hands sa mayors at developers na hindi na katulad ng umiiyak na batang binigyan niya ng isang oras para mag-empake. Nai-imagine ko ang mukha niya na dumaan sa stages sa research na iyon. Pagkalito, denial, recognition, at sa wakas ay desperation na siguro matagal na niyang hindi naramdaman. Sabado morning nang dumating ang tawag. Nasa home office ako, nagre-review ng plans para sa bagong development project, umiinom ng kape at tinatamasa ang katahimikan. Naglalaro si Iris sa garden kasama ang anak ni Russell. Ang tawa nila lumulutang sa open window na parang musika. Tumawag ang security team, professional, neutral. Sinabi nilang may matandang mag-asawa sa main gate. Sinabi ng couple na sila ang magulang ko at humihingi ng entry. Tumigil ang puso ko. Tapos bumilis ulit. Tumingin ako sa bintana kay Iris. Ang anak ko, masaya at inosente, walang kamalay-malay na ang mga taong tumanggi sa kanya bago pa siya ipanganak ay nakatayo ngayon sa gate natin, naghihintay na payagang pumasok. Sinabi ko sa security na sasabihin na darating ako agad. Tapos pinaghintay ko sila ng 47 minuto. Gusto kong sabihin hindi pettiness, na talagang kailangan ko ng oras na yon para mag-compose, maghanda ng sasabihin, isettle lang nerbiyos. Bahagi iyon ng totoo. Pero magsisinungaling ako kung walang kasiyahang alam na nakatayo si Gerardo Reyes sa labas ng gate na naghihintay ng permiso habang ang anak niya ay nagdedesisyon kung sulit ba siya sa effort. May mga bagay na kinikita sa pasensya. May iba na kinikita sa pagpapahintay sa mga tao. Nang sa wakas ay lumakad ako pababa sa gate, nakita ko sila ng malinaw sa unang pagkakataon sa 9 taon. Matanda ng masama si Gerardo. Nakasulat ang stress ng financial ruin sa mukha niya sa malalim na linya at gray na balat. Nawalan siya ng timbang, pero hindi healthy. Sa paraang kinakain ka ng pag-aalala mula sa loob. Nasa likod niya ng bahagya si Consuelo, mas maliit at mas frail kaysa naalala ko. Pulang mata na parang umiiyak kamakailan. Sinubukan ni Gerardo na ngumiti nang makita ako. Ito ang pinakamangyaring bagay na nakita ko sa buhay ko. Ang lalaking sumigaw sa akin, tinawag akong stupid mistake, binigyan ako ng 80 minuto para burahin ang sarili mula sa existence niya. Ngayon ay sinusubukang magmukhang warm at fatherly. Sobrang pangit ng performance na nakakatawa sana kung hindi trahedya. Nagsimula siyang magsalita agad, hindi hinintay na magsalita ako. Nagtumba ang mga salita mula sa bibig niya tungkol sa pamilya at misunderstandings at water under the bridge at moving forward. Nag-usap tungkol sa kung gaano siya proud sa itinayo ko. Proud. Ang lalaking nagsabi na worthless ako ay ngayon nag-aangkin ng pride sa success ko. Walang sinabi si Consuelo. Tinitigan lang niya ang estate sa likod ko, ang gardens, ang ebidensya ng buhay na itinayo ng anak niya. Walang tulong mula sa kanya. Iniisip ko kung ano ang iniisip niya. Kung regret ba o inggit lang. Hayaan kong tapusin ni Gerardo ang speech. Matagal. Malinaw na nag-rehearse siya kahit hindi sapat para maging convincing. Nang sa wakas ay tumigil siya, nagsalita ako sa unang pagkakataon. Hindi ako sumigaw. Inimagine ko ang moment na ito ng maraming taon. At sa imagination ko, lagi akong sumisigaw. Sinisigaw ang lahat ng sakit, galit at hurt na nagkalat sa loob ko. Pero nakatayo doon sa harap ng diminished na lalaking dating kinakatakutan ko. Naramdaman ko ang hindi inaasahan. Kalmado. Sinabi ko na tinawag niya akong stupid mistake. Sinabi na wala ako, binura niya ako sa family photos na parang hindi ako umiral.
Ipinaalala ko kay Consuelo na sumulat siya ng liham na pumili ng comfort niya kaysa apo niya, na ang sorry niya ay hindi sapat noon at hindi kailanman sapat ngayon. Nabasag ang fakad ni Gerardo. Inamin niyang bankrupt na ang company. Malapit nang mawala ang bahay. Wala na ang lahat ng itinayo niya at kailangan niya ng tulong. Sinabi niya talaga iyon sa akin. Sinabi kong kailangan kong tulungan sila dahil magulang ko sila. Halos matawa ako dahil narito ang lalaking tumanggi maging tatay nang kailangan ko siya, ngayon ay nagdedemanda na maging anak ako dahil kailangan niya ako. Nakita na niya akong capable, pero dahil lang kailangan niya ng checkbook ko. Better late than never, sabi ng iba. May mga bagay na sobrang huli na. Tiningnan ko ang tatay ko ng matagal. Talagang tiningnan. Ang lalaking humubog sa buong childhood ko sa disappointment at demands. Na nagparamdam sa akin na failure simpleng dahil mali ang gender ng kapanganakan. Itinapon ako ng pinakakailangan ko siya at inaasahan na babalik ako ng kailangan niya ako. Tapos tiningnan ko ang nanay ko. Ang babaeng pumili ng katahimikan kaysa pag-ibig, nanood ng tanging anak na itapon at walang ginawa. Sumulat ng sorry sa liham na parang sapat iyon para mag-bandage ng sugat na buto deep. At ngumiti ako. Hindi sa kalupitan, hindi sa vengeance, hindi sa kasiyahan na nanonood silang magdusa. Ngumiti ako dahil napagtanto ko na nakatayo doon sa harap ng magandang tahanan ko, na may tawa ng anak ko sa background na wala na akong kailangan mula sa kanila. Hindi ang approval nila, hindi ang regret, kahit ang acknowledgement kung gaano sila kamali. Libre na ako. Sinabi ko kay Gerardo na hindi ko siya tutulungan, hindi dahil gusto kong magdusa siya, kundi dahil wala akong utang sa kanya. Malinaw na iyon sa kanya na 9 taon na ang nakaraan nang bigyan niya ako ng unang oras para iempake ang buhay ko sa maleta. Natapos ang utang natin nang lumakad ako palabas ng pinto niya. Sinabi ko na may anak ako na hindi kailanman naramdaman ang pagiging unwanted. Iyon ang legacy ko, hindi ang pag-save sa mga taong itinapon ako ng pinakamababa ako. Tapos tumingin ako kay Consuelo specifically. Sinabi kong pwede siyang umalis sa kanya. Pwede niyang piliin ako. Pwede siyang maging nanay ng mahalaga. Hindi niya ginawa. Iyon ang karapatan niya, choice niya, at ito naman ang akin. Sinubukan muna ni Gerardo ang galit. Itinaas ang boses, nag-usap tungkol sa lahat ng ginawa niya para sa akin noong bata pa. Sinubukang magparamdam ng guilt. Tumalbog lang sa akin na parang ulan sa salamin. Wala nang power ang galit niya. Tapos sinubukan niya ang guilt. Ipinaalala na matanda na sila. Walang pupuntahan. Ako ang tanging anak. Wala akong naramdaman. Ang guilt na sinusubukan niyang tawagin ay nasunog na sa akin taon na ang nakaraan. Sa wakas, sinubukan niya ang mukhang genuine remorse. Nabasag ang boses. Nagbasa ang mata. Sinabi niyang sorry siya, mali siya, pinakamalaking pagkakamali ng buhay niya. Masyadong maliit, nuwa taon huli. Sinabi kong sana makahanap siya ng kapayapaan, pero hindi dito. Hindi sa gate ko. Hindi sa bahay ko, hindi sa buhay ko. Nagsalita si Consuelo sa unang pagkakataon mula nang dumating sila. Maliit ang boses, halos bulong. Tinanong kung pwede ba niyang makita si Iris kahit isang beses, makita lang ang apo. Sa isang sandali, nag-alinlangan ang puso ko. Ito ang nanay ko. Ang babaeng nag-braid ng buhok ko noong maliit ako bago magdesisyon si Gerardo na masyadong feminine iyon. Ang babaeng nakapagpadala ng 500 sa pamamagitan ng pinsan nang wala ako. Tapos naalala ko ang liham. Naalala ko ang sorry. Naalala ko ang mga tao ng katahimikan. Mga tao ng pagpili sa kanya kaysa sa akin. Mga tao ng pagpapahintulot na mag-struggle ako mag-isa habang pinoprotektahan niya ang komportableng buhay. Sinabi ko na hindi alam ni Iris na umiiral siya at ang pagpapanatili niyon ay pinakamabuting bagay na maibibigay ko sa anak ko. Nag-collapse ang mukha ni Consuelo. Inakbayan ni Gerardo at sinusubukang mapanatili ang dignity. Sinusubukang maging protective husband pa rin, kahit wala siyang naprotektahan. Umalis sila ng dahan-dahan, na parang umaasa na magbabago ang isip ko. Pinanood ko silang maglakad pabalik sa kotse, sasakyan na mas matanda kaysa dapat, nagpapakita ng wear mula sa deferred maintenance at stretched budgets. Umalis sila.
Nanatili ako sa gate hanggang mawala ang kotse sa liko at naramdaman kong lumiliwanag ako sa bawat pulgada ng distansya sa amin. Tumakbo si Iris ilang minuto pagkatapos, hinahabol ng anak ni Russell. Tinanong niya kung sino ang mga taong iyon. Tiningnan ko ang anak ko, ang maganda, masaya, confident na batang ito na alam na mahal siya araw-araw ng buhay niya. Hindi kailanman